Si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado Alonso Rayolanda ay isinilang noong June 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Ikapito siya sa 11 anak nina Francisco Mercado at Teodora Alonso. Lumaki siya sa pamilyang mapagmahal sa edukasyon, relihiyon at kabutihan. Bata pa lamang ay nagpapakita na si Rizal ng pambihirang talino. Natutong bumasa sa edad na 3 at unang pinatibay ng kanyang ina ang kanyang pagmamahal sa pag-aaral. Dahil dito, naging masigla ang kanyang kuryosidad at pagnanais na matuto tungkol sa mundo. Nag-aral si Rizal sa Ateneo Municipal de Manila kung saan nakakuha ng mataas na parangal at nakilala sa sining at pagsusulat. Nagpatuloy siya sa pag-aaral ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas bago nagtungo sa Europa upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid. Habang nasa Europa, isinulat niya ang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo na naglantad sa pag-aabuso at katiwalaan ng mga Kastila sa Pilipinas. Malaki ang naging epekto ng kanyang mga akda sa pagmulat ng damdaming makabayan ng mga Pilipino at paglakad ng Rebolusyong Pilipino. Dahil sa kanyang mga isinulat at pagiging kritiko ng kolonyalismo, inaresto at ipinadala siya sa dapitan kung saan itinuloy niya ang pagtulong sa mga tao sa pamamagitan ng pagtuturo, panggagamot at pagpapaunlad ng komunidad. Noong December 30, 1896, binitay si Rizal sa Bagumbayan na ngayon Luneta Park. Ang kanyang kamatayan ay nag-udyok sa mas marami pang Pilipino na ipaglaban ang kalayaan. Hanggang ngayon, kinikilala si Rizal bilang pambansang bayani, isang huwara ng talino, tapang at pag-ibig sa bayan. Ang tatay ni Rizal ay isang respetado at masipag na magsasaka sa Calamba, Laguna. Kilala siya sa kanyang katalinuhan, pagiging responsable at malasakit sa pamilya. Tahimik ngunit matatag na ama, siya ang nagtaguyod ng edukasyon ng kanyang mga anak at nagsilbing inspirasyon ni Rizal pagdating sa sipag at disiplina. Ang nanay ni Rizal ay isang edukada, matalino at mapagmahal na ina. Marunong sa literatura at may malaking papel sa pagpapalaki kay Rizal bilang isang madasalin, malikhain at mahilig magbasa. Siya ang unang guro ni Rizal, nagturo sa kanya ng pagbilang, pagbasa, kabutihang asal at pagmamahal sa bayan. Kilala rin siya sa kanyang katapangan, lalo na nang hindi siya umatras sa mga maling paratang at pang-aapi ng mga Kastila. Si Saturnino Rizal, ang pinakamatandang kapatid ni Jose Rizal. Kilala siya sa pagiging responsable at mapagkalinga. Isa sa palaging gumagabay at nag-aalaga kay Rizal noong bata pa siya. Naging mabuting taga-suporta ng edukasyon at pakikibaka ng kanilang pamilya. Si Pasiano Rizal ang nakakatandang kapatid na lalaki at malapit kay Rizal. Siya ang naging parang pangalawang tatay kay Rizal. Aktibong miyembro ng Kilusang Makabayan kahit bago pa si Rizal sumikat. Dahil sa kanyang karanasan sa pang-aabuso ng mga Kastila, lalo na sa mga kaso ng pari na si Padre Burgos, nagkaroon si Rizal ng mas malalim na kamalayan sa kalayaan ng bayan. Si Narcisa Rizal ay isang mabait at mapagmahal na kapatid. Siya ang isa sa tumulong humanap at makuha ang labi ni Rizal pagkatapos itong barilin sa Bagong Bayan. Kilala sa kanyang pagiging matalino, matatag at maalalahanin si Narcisa. Si Olympia Rizal ay isang tahimik at mabait na kapatid. Naging asawa ni Silvestre Ubaldo. Maaga siyang namatay at ang pagkawala niya ay labis na dinamdam ng pamilya. Kilala sa kanyang pagiging mabuting kapatid at asawa si Olympia. Si Lucia Rizal ay isang maalalahanin at mabait na kapatid. Naging asawa ni Mariano Herbosa. Ang kanyang pamilya ay nakaranas pa ng diskriminasyon mula sa mga Kastila, tulad ng hindi pagpapahintulot na mailibing sa sementeryo ang kanyang asawa na nakaapekto rin sa paninindigan ni Rizal sa kanyang mga isinulat. Si Maria Rizal ay isa sa pinakamalapit kay Rizal. May masayahing personalidad at inaasahan ng pamilya sa mga gawaing bahay. Inspirasyon din siya ni Rizal sa ilang bahagi ng kanyang mga pagsusulat, lalo na sa pagtukoy sa relasyon ng pamilya. Si Concepcion Concha Rizal, isa sa pinakabata at labis na minahal ni Rizal. Namatay siya sa edad na 3 at ito ang isa sa unang malalalim na sakit sa puso ni Rizal. Ang pagkamatay ni Concha ang nag-iwan ng matinding lungkot at tumatak sa pagkatao niya. Si Josefa Pangoy Rizal ay isang matapang at makabayang kapatid.
kabilang sa mga babaeng sumusuporta sa kilusang revolusyonaryo. Hindi nag-asawa at inialay ang kanyang buhay sa pangangalaga ng ina at sa pagsuporta sa laban ng bayan. Si Trinidad Rizal ay isang masigasig at makabayan tulad ni Pasiano. Siya ang pinagkatiwalaan ni Rizal ng kopya ng Mi Ultimo Adios bago siya namatay. Naging aktibong miyembro ng kilusan at sumuporta sa katipunan. Isa sa pinakatahimik na kapatid pagdating sa dedikasyon sa bayan. Si Soledad Rizal ang pinakabata sa magkakapatid. Edukada at naging isang mahusay na guro. Masayahin, mabait, at sinaunang tagapagtaguyod ng edukasyon para sa kababaihan. Malapit sa pamilya at isa sa nagbigay suporta kay Rizal hanggang sa huli.